Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, DZME 1530, ang radyo. Uno, rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon at maligayang kamalayan sa mga nabasa ng ulan. Magandang hapon sa inyo dyan. Ayan, ako po si Joyce Molon at syempre kasama ko dito ang aking mga kuya. Ngayon ay kompleto kami. Si Tato Malay at si Albert Padlan. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon, magandang hapon, magandang kamalayan sa inyo. Tuyong-tuyo kami. Ako, ganun talaga pag maaga. Pag maaga, hindi naabot ng ulan. Yan. Pag medyo photo finish, basang-basa. So, good lesson. Something to learn every day. Welcome to Kamalayan. Magandang hapon po. Si Albert Padlan po inyong lingkod. Tato. Well, hindi naman sa... Okay, magandang kamalayan muna at magandang hapon sa inyo lahat. At ito po si Tato Malay na bumabati sa inyo ng... malamig na hapon. Malamig na kamalayan. Maulang hapon. Malamig na maulan. Pero maaga ako rito kanina at alas 2 dito na ako nasa mall ako At marami akong mga inikutang mga kailangan kong ikutan. So, paglabas ko, sabi ko, naku, relax pa ako Sabi ko, okay na to, tama-tama na pagbalik ko rito. Tapos nag-text ka si Joyce, okay, maaga pa ako kahit paano. Pagkita ko sa labas, umuulan. Nako. Ganun lang talaga. Mali pa yung mga suot kong mga damit ngayon. At akala ko, gabi pa uulan pala kasi prediction sa gabi pa raw Sabi ko, okay. Kami rin sa trabaho, sinasabi nga nila na, kasi may counterpart kami sa Albay So, dun yata magla-landfall So, oo nga, sa be ready. Bicol Sabi nila, be ready. Mukhang baka kami lang sa Maynila ang sumalo. Kukunti lang kami. Yung ganun, yung mga 20 kami, tapos 6 lang kami dito. So, kalahati lang kami ng force nila doon. Sana. But we'll be okay. Sige. Okay. So, Ayan. kamusta ang Baguio? At, alam mo ba, unusual, hindi kalamigan. well, Dapat iba malamig na ngayong panahon? Pati nung gabi, hindi na malamig. Hindi talaga. Sa bagay, makapalang jackets ko, no? Pa. Pero hindi, parang jacket mo, Kakaiba, hindi katulad nung mga unang panahon na pag gantong season nandun kasi ka. isa lang ang kwarto ko doon sa bahay ng kaibigan namin. No? Isa lang ang kwarto ko na may guest room doon, akin yun Pag natutulog ako doon, giniginaw. Yung tawag na nila, yung nakahanda yung kwarto ni Albert. Yeah. Bahay ko na rin yan. Nakikibahay. Kaya ang sarap pumakit sa Baguio, walang boost lang, talo-talo na. May titiran na kasi. So, yung matulog ako, hindi ako giniginaw. Hindi ako masyadong gininaw o konti lang. Parang sakto lang. Bukas pa bintana. Oo, sakto lang. Alay. So, normally, lamig na lamig ako. Pero ngayon, hindi. So, feeling ko, hindi masyadong malamig. Okay. Marami ba tao sa Baguio ngayon? Hindi naman. Pero matraffic talaga. Umiwas kami, we had to be imaginative and buti na lang, di ba, tumira ako doon. May mga tagus-tagusan. Yung tinagusan nga namin, yung dinabasan nga namin, banda ron sa yung hotel mo. Doon sa may Aurora Hills. Okay. Sa gilid kami dumaan. Kasi pag dumaan ka sa main, punong-puno ng sasakyan. Okay, miss ko na Baguio So okay hello din, sa mga panalo. ating kaibigan dyan. See you soon. Oo, Hopefully this kailangan- December, makakakit pa rin ako. Pipilitin natin. Or sige. early January siguro. Mahabol ko man lang yung
yung Christmas season ng Baguio. Iba yung panahon ng Baguio pag ganitong Christmas eh. Pero parang meron yatang nagiging sistema na basta weekend, ang daming tao. Ang daming nag-aakyatan. Oo, ang mga taga Manila talaga ganun ang ginagawa ngayon kasi they're taking advantage nga of the weather. Yung pinakamalamig. Natsyempohan mo yun, hindi na malamig. Pero nung mga earlier days, napabalita na malamig talaga. Anyway. Bumaba ang temperatura. Anyway, so... Baka ako lang yun. Who knows? Ikaw, sanay ka na kasi sa malamig eh. Tignan ko nga yung balat mo kung makapal. Sa trabaho ko sa naman kapal kasi lang. malamig talaga. Oo, kaya suot niya mga jacket talagang pang Nagde-leather winter. jacket nga ako sa opisina. Oo. Eto muna, sabi ni Willie, mapagpalayang kamalayan po, panibagong pagsubok, panibagong kamalayan. Pagsubok. Bakit tayo susubok? Ewan ko, may susubukan yatang recipe itong si Willie. Oo. Pero handa naman tayo kahit anong dumating sa atin. Oo. Hindi Yung, na yung pagsubok, pwede man namang tanawin na pagkakataon yan na something new, something to learn. Ganun. Actually, we all need those challenges dahil doon lang tayo talaga nag-grow eh. Yan ang importanteng tandaan natin. Correct. Kasi ang iba, pag dumarating yung mga problema o yung mga ganyan challenges, ang iniisip kabisitan o kamalasan or yung negative. No? Pero sa atin, sa kamalayan, this is the time to overcome all these things. And Pagkakataon na nating makaisip ng paano sosolvin yan. An opportunity, it's a challenge, gano'n. Kasi pag na-solve mo yan, wow, tataas galing ang ko. kamalayan mo eh. At Mag-i-improve. So, susunod na challenge mo, mas mataas. wala So, na. pataas ang pataas na. Ano na yun, mas ano ka na, hindi ka na ano tawag na yun, pag hindi ka na Naiindang. maapektuhan. Oo. Pero may term sa Tagalog doon. Anyway, so... Mawiwindang. yun Hindi ka na yung mabubulabog. modern na windang. Kaya naman sa stress pa. Oo. So, ito na. 11 days to go before Christmas. Ang ganun? Di ba? Ang bilis lang. Parang, ang bilis and, naman. hindi nga natin sa ako mismo, sa akin wala yung 11 days eh. Because Christmas is every day. Yan. Especially Valentine's. Yan. Valentine's is Christmas of the heart. Ngayon, Diretso yan. yung mga talaga nag-iisip na may kakaibang nangyayari kapag Kapaskuhan, well, yun ang ating siguro magandang pag-usapan sa araw na ito. Kasi iba dapat ang pakiramdam ng tao pag Pasko eh. At yan, unang-una, sagana sa pera ang karamihan sa ating mga kababayan. At given na yan, every Christmas time, dyan talaga nagkakaroon ng extra money ang mga kababayan natin. So, magandang yon. At ang maganda dyan is pinapaikot. Gumaganda ang ekonomiya natin dahil ginagastos eh. Aha. Hindi hinuhoard. So, in other words, eto na yun, no? Katulad ko, dumating na yung kong ko, ubus na. Dumating na Naghihintay na ang dumating na ang ang mga biyayang biyaya dumating ng na dulot ng extra na yun. Buti na lang Oo. may gano'n. So, naghihintay na ng bagong ka-extrahan. Nandiyan na yun. Hindi yan. problema yan. Hindi natin inaano yan. As a matter of fact, nagsa-shopping na nga ako kanina. Wow! Kaya pala nabasa ka. Hindi, what I mean, kaya ako sabi ko, tumagal ako sa mall eh. Kasi inisip ko lahat, Bibiling ko na yung mga... bibiling ko to. Bibiling yung mga... Bibilang mo yung mga nakaharap sa atin. Oo. Wow! Paano naman yung katabi mo? Mga katabi mo, kaliwat kanan. Ayan. Sa harap mga- natin. Biglang gano'n. Hindi, actually, sa mga nasa harapan mo lang, yung katabi mo, kaliwat kanan. Kahit sa kanan na lang. yun. Oo, yung kanan. Sa harap na lang. Actually, ang mga binibili natin ay, kumbaga ay, ito yung mga talagang pinangarap na nating magkaroon nung matagal na. At hinihintay lang natin yung Kapaskuhan dahil ito nga sinasabi natin na may extra So, kumbaga parang hindi na masama ang loob mo pag binili mo to dahil, okay,
meron ka na namang itatapon dyan. Ako naman kahit hindi mo ako bilhan, ako na bibili. Alam mo, ikaw, hindi ka na kailangan bilhan. Oo, Dahil, meron ka ng Sweethearts. Ano yung pangalan? sa Honey Bunch. Si Honey Bunch. May Ana Honey Bunch ka na banana. dyan. Honey banana. May Ana ano. banana niya. Nandito nga nung Ay, isang yung araw ano, banana. Nandito nga nung isang araw Hindi, talaga? si Hana Banana, yun yung OJT namin na nag-ano rin sa atin, nanonood, nakikinig. Yung isa, Honeybee. Yan, Honeybee. sinabi ko na. Yan. Ayun, Honeybee. Yun na nga, pareho lang yun Honeybee. Nandito nga Sayang, ayaw magpa-interview Maganda sa kausapin Dahil mataas din ang kamalayan. Malaman natin kung ano ba talaga pinagagawa niyo. Mataas ang kamalayan. Pero Paano ba talaga yan? Baka binabola lang kami niyan. Ganun ba? Eto, pwede ko bang basahin to? Naiyak naman ako dito. Kasi kanina may pinuntahan ako na gift-giving kami sa eskwelahan. Huwag nang tanong kung anong eskwelahan. Yung Albert. Oo, yan. Carlos Kasi Albert. sabi niya dito, hindi ko nasasabihin, hindi ko rin alam kasi kung sino to sa dami ng mga nagte-text. Idol kita sobra at hinangaan sa mga ginagawa mo na napaka-worth at fulfilling at alam ko ginagawa mo to dahil busilak ang puso mo at alam ko din na di ka nag-expect ng kahit ano kapalit sa mga advocacy at activities ng pagtulong at pagserbisyo sa kapwa. Nagagawa mo ng tama at purposeful ang pagstay mo sa earth. Napaka-rewarding kay God at future investment sa heaven o eternal life. Parang naiyak Malakit daw, ako. ikaw. Malakit ako. Hindi, naano lang ako. Parang na-touch ako sa sinabi. Parang ngayon ko lang din naisip na, ganon. Ganda pala ng mga ginagawa ko sa buhay. Oo, Ngayon mo ano lang yun? na-realize? Ngayon ko lang na-realize. Kasi, di ba, kapag kami mga ganyan. Tagal mo na kay Tulfo Kay Mr. Ramon Tulfo Oo, Hindi ba yan naka-in-expose ni Mr. Tulfo? Oo, pero Meron kasi ginagawa namin yon dahil sa boss namin na yun ang ginagawa. So, part kami. Pero yung ako mismo na, di ba, yung ako yung gumagawa, iba pa rin yun. Ikaw na mismo nagkakaroon ng initiative na magkaroon ng... bakit wala kami naanggihan gano'n? Bakit di kami na... Sa mga bata pa lang kasi yung sinisimulan namin. Ganon. Magandang mga batang isip. As a matter of fact, yun na nga ito yung inaano natin giving really is something that is important in our life. Alam mo, ang pagbibigay o ang pagbibigayan ay ito ang talagang, anong tawag doon? Yung, kumbaga, nandito ka sa mundong ito para gawin yun Yun lang yun Oo. At wala nang iba At sa ating mga kababayan na hanggang ngayon, hingi lang ng hingi, mali po yung pananaw na yun. Ang totoong dyan is magbigay ka. Kasi doon bumabalik yung lahat ng gusto mong makamit sa una mong pagbigay. Ikaw muna. Parang marami sa kababayan natin ang kailangan ma-experience yung talagang nung heartfelt giving. Kasi madalas natin marinig yun, pengi. Ganun. Oo, tsaka yung iba kasi ganito Paano ang katwiran. ako? Oo, yeah. ang katwiran ng iba, walang-wala na nga ako, magbibigay pa ako. Kung wala ka, Pwede lalo kang dapat nagbibigay. Hindi lang usapin na magbibigay ka ng pera o ng regalo. Po pwedeng, Albert Tato, di ba? Tama naman ako, pwedeng yung kakayanan mo na tumulong. Di ba? Halimbawa, katulad niyan, may mga, ako naman talaga, wala akong binigay na, since ako yung treasurer, wala akong binigay na akin. Pero ang ginawa ko, tumulong ako Ikaw yung organize. tumulong ako sa na pwede kong gampanan, 'di ba? Hindi yung kasi yung iba kapag sinabi na wala akong maibibigay, hindi ako po pwede diyan, hindi po tama 'iyon. 'Di ba? You can give of your time and your talent. Ano ba yung mga binibigay? Hindi lang naman pera. Sabi nga ni Albert, your time, your talent, your beauty. Wow. Yeah. Ibibigay mo yung kagandahan mo? Oo. Andun ka, maganda ka, di nakakatulong. Alam mo, Kung hindi, ako muna. mga iba, about face. Di ba? You owe it to everyone that you should look good. Yeah. Imagine kung ang tsura mo, talagang pag nakikita ka yan, ay bibisit ng Oo, mga tao gustong na impyerno. mag-about face. Tama ba yun? Ano ba yung itsura nito? In this day and age of the makeup, ganun-ganun. Kahit na anong sabi mo ang asiwa ng mukha mo, pwede mo pa rin pagandahin yan.
Wow, yan Kasi pala. wala naman sa panlabas lahat yung ganda eh. Nasa kalooban. Actually talaga, nasa kalooban yan. At lumalabas yan eh. Tapos Oo. biglang Hindi ba? Okay. magandang tao. Bibigyan kita ng Or a mga beautiful example. person. Ganun. Ay, hindi. Ayoko magbanggit ng mga sikat na mga... O, wag na, oo. Pero Si kita mo Candy yung na mga... lang. Kita mo na lang yung mga sumikat na mga artista na hindi sila mga singer na hindi ko gawapuhan or hindi kagandahan. Pero nung sumikat sila, ang tingin na sa kanila iba na. Hindi nila binibase na sa appearance, do sa physical appearance yung itsura ng tao, yung value ng tao, kundi wow, parang ang galing niya. Kasi minsan lang gagaling yung parang itsura niya ngayon na ibang klase na. Pero nandun pa rin yung same face, nandun pa rin yung yung sinasabi mo nung unang ayaw mong makita. Pero, pag nakita mo na yung, nagkaroon na ng parang taglay ng, success sa Tagalog? Tagumpay. Nag-iiba lahat ang pananaw natin sa mga ganong tao eh. Nagiging makinang. Ganun, Oo, whatever. parang Nagiging siya. hinahangaan natin. Di ba? Nagkakaroon tayo ng paghanga na ibang klase na eh. So, in other words, alright. Okay. Yung katangian ni God na kukuha nila. Siguro naman hindi naman masamain ako. Pero Talaga hindi. magbibigay ako ng mga kwan. Kasi, okay, alam naman natin ang standards sa showbiz kung sino ang gwapo o sino hindi. May mga hindi gwapo pero nagagwapuhan ka na pag tinignan Pero, mo. Yung ginagawa nila doon. Pero yung mga, katulad to, sige. Pero sikat. Diba? Tama, si Rico J. Ba't ganun? Si Rico Pero J. sikat. Diba? Oo. Bakit ko yan? Baka ibigan ko naman si Rico J. Yun. O kaya si Freddie Aguilar. Bakit? Okay na yan. I mean, in other words, hindi sila yung sa standards, hindi sila dun sa hanay nila Aldab, no? Sila Richard. Pero basically, pag kinantahan ka na nila, iiba na yung kan mo eh. Kasi yun yung sinasabi Gumagwapo natin. na sa tingin. Yun yung sinasabi natin. You have to discover your uniqueness. Kasi wala tayong kapareho eh. Kahit na ano itsura mo na hindi nga sabi nga natin na ano mo sa babasihan mo doon sa babasihan natin sa standards yan. Pero unique ka. May kakaiba kang taglay ng kagandahan. Oo. So yun lang importante doon. Ma-discover mo yung uniqueness na yun. Hindi na pala magagaya yung ganun. Yung ano? Pabago-bagong galaw ng mukha. Hindi na. Yun ang Kumita na nga yun eh. Hindi, Yun yung ang pagbabago kumita. ng mukha, okay rin yun. Alam mo, kung sino talaga ang nakikinabang sa pagbabago ng mukha. Ang Hindi, doktor. Ay. hindi, okay. Aside from the doctor, Aray, no? gusto ko itong batas Aside from sila, katulad nila Vicky Bello. Yes, Pero Hi, ang Vicky Bello. nakikinabang talaga dyan, yung nagpapaayos sa mukha, nagkakaroon siya ng confidence eh. Oo, totoo. Kasi, tama ka dyan, Totoo, Tato. totoo. Kaya nga sila nagpapaayos eh, Oo. di ba? Kaya nga okay rin yun, no? Just for that purpose, na magkaroon ka ng confidence lang na ma-develop. Kasi kung hindi mo nakuha sa yung tinuturo namin sa Kamalen, sige, mag-ano ka na ng ganun. Paritoke mo na ilong mo kung gusto Ayan, mo. bago kayo magparitoke, magpakilala muna tayo ng ating istasyon. Ayan, sige po, magbabalik po ang programa Kamalian makalipas lamang ilang saglit. Napapanahong talakayan sa mga issue't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Kaagapay ng Sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod,
at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ayan, patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan. At syempre, bago tayo tumuloy-tuloy sa pinag-uusapan natin kanina, batiin natin yung ating mga masusugid na tagapakinig. Syempre, ang ating mga kaibigan, si Mother Cristina Ledesma. Yan ang unang-una. Mother. Parang I love you, Mother. Ayan. Parang ginawang madre. si Pilar. Para superior. Ito, Mother Superior to si Pilar. Kumusta na kayo? At syempre, nagpapasalamat po ako sa Pasig Night Square and Compass, pati sa Hotel Sogo sa matagumpay na gift giving. Nakita ko yung pictures. Oo. Feeding, tsaka medical mission dyan sa Barangay Sagad, Pasig City nung Sabado ng umaga. At syempre sa Grand Alumni Council Inc., dyan sa Carlos Albert, salamat sa inyong lahat. At syempre sa mga kabatch ko sa batch 88. At sa lahat po na nakikinig sa atin pero ayaw magpabanggit ng mga pangalan. Marami dyan. Ayan, tulad ni RD Mirador. Hello, RD. Ni William Oliveros. Ayan. Ayaw magpabanggit kasi. Ayaw magpabanggit. Si Marian Teresa Rivera. At marami pang iba. Sa susunod, isa-isahin ko kayong banggitin. Kala nyo, ha? Kay Miss Mirna Molina rin. Ayan. Sige, okay. kayo naman. Lalo na si Willie. Ay, oo, si At saka si Willie. Benjamin. Ayan, si Benjamin din. Hindi rin nga nagko-comment yun, pero laging nagsumusubaybay sa atin yan. Oo, tsaka yung mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, kapag oras na ng pagtulog o pahinga nila, manonood muna sila sa YouTube. Papanoorin muna nila tayo. Nakagulat kayo na. Di ba Ako nga, siguro gusto kong marinig na, o malaman ko sino talaga yung mga nakikinig sa atin sa ibang bansa. Kung nakikita nyo kami sa Facebook, mag-ano nga kayo, mag-text nga kayo, mag-message kayo. Kahit kung na mag-like man lang para makita kung sino malaman yun. lang namin Sino kung yung sino yung nag-review. mga nag-review. Kasi ang daming nag-review marami nakalagay doon, 22 views, 200 views, pero hindi namin alam kung sino-sino yun. Tapos 10 like. Tapos 200 views. Sino yun? Alam mo doon sa 200 views na yon, alam mo nandun si Pilar Ilaya. Diyan natin nakikita na ikaw talaga, Pilar, ha? Tahimik ka lang, ha? Ang dami mo palang mga kachokaran. Ayan, sige po. Ayan. Okay, so maraming salamat naman. Oo, Pero salamat sa inyo sana lahat. malaman namin kung sino-sino kayo. Ayan. Hindi na namin kayo babatiin. Para, sige, kayo rin. Pag nagbigay kami ng regalo katulad ng Oo. binibigay ni Joyce, pamimigay namin si Joyce. Baka yung mga nag-review dyan, mag-raffle kami. Marami biglang makikita niya kasi. Ay, Biglang joke naglabasan lang. ng mga pangalan. Magpaparaffle kami. Sige, kayo, bahala kayo. Anyway. Ayan, sige, balik So, tayo doon sa sinasabi natin kanina. sige, Albert, Meron Ano akong, naman meron akong gustong i-input. Kasi sinabi ni Tato, yung mga biglang, yung after a while sumikat, gano'n, nag-ayos ng sarili, naging more confident. May katangian na lumalabas doon na actually katangian ng Diyos yun which is the beingness. Yes. Because God is beingness himself. Ganun. Yes. Alam nyo, actually, ayusin lang nga ninyo yung kamalayan nyo Lalabas yung glow As a matter of fact, pag yung may napapansin kayo tao na pumasok sa isang kwarto na hindi nyo kilala, parang pagtapos titignan nyo, parang, Napatigil kayo, no? sino yan? Bakit parang ibang dating yan?
Ano ang pinakita nun? Normally, iba-iba sa bawat isa sa atin ang magiging reaction. Pero, ang ibig sabihin lang nun lumabas lahat ng positive at attributes niya. So, napuna natin isa-isa kung ano yung nakita natin maganda. Maybe iba-iba nga nakita natin doon sa taong yon. So, Pero minsan yun yun. kasi hindi naman kagandahan. Medyo mabigat. Oo, pero Mabigat makikita ang mo nga katawan, na whatever. Ganun. Pero meron mafe-feel mo siyang Mafe-feel dating mo. eh. Oo, mararamdaman mo. Biglang mapapatingin ka. Yan yung sinasabi nila, bakit ito hindi to kagandahan o kagwapuhan, pero ang lakas ng appeal. Yung nga, charismatic. Yung it, Yung sasabi. Kamalayan yun. Kamalayan yun. Pag nakuha Tinuturo mo. natin sa kamalayan yun. Pero hindi mo alam kung paano mo ipoproject ka. Ang importante lang is tanggalin mo lahat ng negative sa katawan mo. Yun lang yun. Tapos lalabas yung mga... Tapos envelop yourself with all the positives. Paulit-ulit, Okay. lahat ng affirmations. lahat Siguro ng- dagdagan na natin. Ano ang katangian ng isang tao na nakikita natin na gusto natin? Yung taong masayahin, di ba? Yung Present. laging nakasmile. Yung Bigyan ng hindi yung present. palagi nakasimangot. Yan. Pagka, Yung sinasabi ni Albert, tumahaba ang oh. mukha. Ikaw talaga. So in other words, Mahaba. yung masayahin, yung palaging cheerful, no? Yan. Bahala At, kayo. Yan. Ganun. At siguro, ang isang taong ganun ay talagang masasabi nating maraming makakaroon ng kaibigan. Kasi mas mafe-feel nila madaling lapitan, walang kwento, walang parang hindi ito galit or parang may problema, ganyan. So, isa pa sigurong katangian na isa pang importanteng ma-develop natin ay yung, okay, kasi alam nyo, ang tao, kapag tayo ay nakikitungo sa ibang tao na hindi natin kilala, ano ang normally iniisip natin? Ako makipag-ibigan dyan, nakakahiya. Or baka naman ako ano sabihin nito, di ba? Alam mo, sa lahat ng problema ng isang Pilipino, ito Mahiyain. yung kahiyaan, yung mahiyain. Alam Pero mo, mga walang hiya naman, joke. Oo, saan nakuha yan? Kay Oo. Maria. Oo naman kagad si Dado. Kaya ganun. Ayaw mahalata. Alam mo, yan, yung kahiyaan, yung mahiyain na yan. Saan nakuha yan? Kasi nga, tinuro sa atin, lalo sa mga kababaihan, oy, maging katulad kayo ni Maria Clara. Oo. Huwag kang makapalang mukha, mahiya ka. Ganon. Si Maria Umili. Clara, kaya yun nahihiya kasi anak siya ng pare. Ayaw niyang malaman na siya ay anak ng pare. Anong time? Ayaw ipaalam. Yun lang yun. Tayo mga hindi anak ng pare, kaya walang kailangan hiya. huwag mahiya. Hindi, dapat talaga. Wala tayong ano. Wala tayong hiya Makapal talaga. ang mukha natin. Dapat kapalan natin ang mukha natin. As a matter of fact, yun yung dapat natin sigurong i-develop sa atin. Ano? Kasi Tato Albert, anong sasabihin nila kapag ka naging walang hiya ako sa Yun harapan ang nila? problema mo. Oh, diba? Iniisip mo Ganun kasi. lang. Oo. Mm. Pakialam ko Iniisip. sa kanila. Dapat siya yung paki ko. Bahala Hindi sila kasi sa buhay nila. So what? nakakasagabal yun. Oo. Yung pagiging mahiyain? Alam May mo- gagawin ka, nahiya ka pa, di hindi mo na ginawa. Hindi mo natuloy nalaman, baka yun ang success mo. Alam mo, ang dami mong opportunities na mawawala Opportunities kung hindi mo is the kinausap o hindi mo kakausapin kahit na sino. Alam Mga mo, isa pang pagkakataon Isa ano? pang, bakit tayo nagkaganito? Di ba, nung tumatanda tayo o nung bata pa tayo, sinasabihan tayo palagi, oy, huwag kayo makikipag-usap sa mga hindi nyo kilala. Ha? Baka kung ano mangyari sa'yo, baka lukoy kayo niyan. So tayo, pag hindi kilala, hindi nga natin kinakausap. Baka ano. Oo, ako, napaka, ko yung, Kasi naman Tato, kapag ka hindi kilala, tapos gintian mo, sabi mo, hi, sisimangutang ka. Kaya hindi mo naman alam. kailangan ngitian eh. Magtanong ka lang eh, ano ba oras na? Okay, ang dami dyan. Wala ka bang relo? Oo. May cellphone Anjo, ka, may oras Hindi, ayan na. kasi sabi ko etong relo ko mahina na baterya. Chine-check ko lang Oo, kung oo. tama. O kaya ito na, no? Usually, ang mga tao, kapag merong ganito nga, sa isang party, or lalo na sa kasalan, yung hindi mo kilala talaga, yung mga makakasalo-salo mo sa isang table. Ganun. Kasi hindi- may number yun eh, Mm. na kumbaga parang ina-assign. Tapos, Usually, ino-organize na nila kung sino yung magkakakilala. Usually, pero kung hindi, may mga katabi ka dyan na kung saan itasama ka sa mga talaga hindi mo kilala. Alam mo saan nangyayari yan? Sa parang business gathering. Yung mga
party events ng negosyo. Kami natatandaan ko sa travel dati. Di mga tigi-ibang travel agency yun, di nakasama mo. Makilala yun. Yun, dapat Pero opportunity na yun, diba na? makipag-usap. Oo. Teka muna, sabi dito ni Willie. Matanong kaya ang asawa ko mamaya kung ano ang nagustuhan niya sa akin sa loob ng 16 years na pagsasama namin. Pero open ka lang ha, baka huwag masyadong dibdibin ha. Kung sasabihin na. Baka may sabihin sa'yo na masyadong dibdibin. Wala. Ay, naku, sakit naman. Accepting ang kailangan. Maging accepting ka. So, in other words, ito yung Joke lang. Ano yung gagawin mo ngayon? Sorry. Ano yung gagawin mo ngayon? Kunyari, nakaupo ka na nga sa isang mesa na sa kasalan, na hindi mo kilala lahat ang kwan. Ako, nangyari sa akin yan eh. Ito, nakakatawa. Makain na ako. At nagtanong ako, kamusta na? Kayo ba ang kilala ng sa bride o sa groom? Ganun ako. Sa kami, sa groom. Kaya ano kami. Binanggit yung pangalan. Sabi ko, ano yung pangalan ng groom? Sinabi mo. Teka muna, hindi ba ito yung kasal ni ganito? Ay, hindi. Okay, ano to? Nagkamali ka. Talaga, ang sarap na magkain dito. Parang may pelikulang ganun Nagkamali ka ng pasok ng room. Kaloka. Wedding crasher. Hindi ba sa hotel kasi ang dami-daming kwento. Minsan hindi mo na namamalayan, hindi mo na nakikita yung mga nakalagay na pangalan ko sa may pintuan. Okay na. Kunwari ka pa eh. Saan ba kayo doon sa bride? Blah, blah, blah. Pangalan ng groom. Yun, yung kaibigan kayo. Buti lang sa pala ng pagkain dito. Alam mo, sarap na kasi kumakain na nga ako. Pero nahiya na rin ako kasi baka mamaya mabuking talaga ako na sino ba yan. So, sana inubos mo lang sabay. Excuse me. Yun na nga, nung medyo busog-busog na ako. Sabi ko, sadali na nga, punta lang ako siya. Hindi na ako. Lilipat na ako doon sa kabilang kwarto. Kakain pa naman ni Wago. Magic ko, hindi ko tinanong. Hindi buong araw, akala ko yun yung kasal niya. Friendly ka. Tapos ikaw pa can you say something about the groom? Mag-toast ka nga. They are beautiful. Yung pala kilala. So, opportunity. Opportunity. Kasi katulad ko, kadalasan mag-isa lang ako eh. So pag pumunta ako sa mga ganyan, kampante na ako, papasok na lang ako sa isang room na ganyan. No, pag ganyan, hanap ka na lang ng... Kasi kung wala silang assigned tape... Kasi actually, nagtanong ako eh. Na, hindi nga nila alam kung saan yung pangalan ko eh. So, hindi naman ako nagduda na... Hindi makita yung pangalan mo. Ba't wala? Sabi ko baka sa... binigyan ka na lang ng... binigyan na lang. Marami naman kasing hindi makakarating eh. So, kaya choose ka na lang dyan. Buka na lang. May mga bakante naman. Sige, kain ka lang dyan. Sige ha. Kain ka lang dyan nung malaman mo kung dito ka dapat o hindi. Hindi. Ang malungkot nito, may regalo ko eh. Naibigay mo. Naglagay ko doon sa kwan. Pagtingin na, sino ba itong malay na to? So, hinahanap ko Pero yung magandang regalo ha. Hinahanap ko yung regalo. Binawi mo pa? Oo, syempre. Binigay mo. Ano ka ba? Kumain ka na nga. Iwan mo na yung regalo. Ano ba kayo? Ba't kayo ganun? Nag-get crush. Wedding Crasher yun. May pelikulang ganun, di ba? Wedding Crasher. So, sinasadya talaga nila. Ako talaga, hindi ko sinasadya. Okay, sabi ko nga. Anyway, so in other words, yun lang ganyan, no? Pagkilala ka, at least nakapagkilala ko, nalaman ko na, oops, mali. Oo, kaysa naman sa hindi ka umimik, di ba? Tinapos mo at hindi mo alam eh, natapos na. Hindi ka pala doon. Pati yung giveaway. Dala kang giveaway ng bride and groom. Oo. Anyway. Cake, ganun. Ako. Tapos sino ba yun? Sarap ng buhay. Anyway. So, ayan, yung mga gano'n. Now, of course, ito yung sinasabi nga natin na huwag kang mahiya in terms of, asking people as to... As a matter of fact, you don't even ask their names first. I'm sorry. Ano ba yan? You don't even ask their names first. Nakikipagkwentuhan ka lang eh. Kung minsan, tapos na nga yung party. Ay, ano nga pala yung pangalan mo? Pero ang dami na nila pagkwentuhan. Ang dami ng...
Oo, pero gano'n, no? So, in other words, makipag-usap naman yan eh. I mean, kung ang mga tanong, kunyari, may reaction doon sa isang nangyaring, kunyari, may programa na ginawa. So, galing niya. Oo, galing niya. So, in other words, wala kang dapat sasabihin na wag mo iisipin rather na wala kang masasabi. Palagi meron. Yun yung importante kasi. Ito yung na-master ko nga sa buhay ko eh. Ang tao na successful, dalawa lang ang dinevelop niyan talagang intelligente sa intelligence sa buhay niya. Yung interpersonal intelligence, yung mahusay kang Halubilo. Yung makipagkilala na yung madali yung hindi yung ano makakaya ano kaya ang gagawin ko nito, paano ko kaya lalapitan nito, kasi kunyari nasa business nasa sales ka, ang sales lahat kinakausap mo eh. Di ba? Kailangan mo kausapin eh. Hindi pwedeng sasabihin, ay nakakahiya, baka hindi sa sales nga sa umpisa, yung mga kilala mo, kamag-anak, kaibigan, mayroon mauubos yan eh. So, you have to start talking to strangers. Kailangan mapunta sa point. Mauwi sa point. Otherwise, titigil yung pagbebenta. Ako nga sa MRT, dami ko na nakilala eh. Wow. Ganun? Oo, kasi pag hindi ka naman... Pag siksikan kasi di, magsasalita yun, ano ba naman yun? Oo, bayaan mo na yan kasi yun. Mamaya, kwentuhan na kami. Hindi ka naman napagkamalang lalaki ba, babae ka usap? Anyway. Babae naman. No? Babae ano na natural. Ano pa yung isa na katangian? Yung intrapersonal. Yeah. In other words, okay. Alam mo, okay. Communication sa buhay natin, communication is so important eh. How you communicate to others. But more important also is how you communicate with yourself. Ganto mo ngayon? Oo. Kasi, alam mo, una-una, paano nga yan? Sige. Tanungin mo palagi, di ba, yun ang kinakausap na nga sarili mo, ay naku, nakakahiya. Sino yung kinakausap mo? Di ba, ikaw lang? Ay, ayoko ba? Bakit? Kaya, baka ako ano sabihin. O, sino kinakausap mo nun? Ikaw kinakausap mo. Ay, naiya ako. Baka ako nasabihin ko sa sarili ko. Pero bakit ganun ang mga questions mo? Ba yan? Di ba? Bakit ganun ang mga kwan mo? Puro may fear. Yun yung fear yan eh. Naiya pa. Oo. Tama ba yun? Ano sabi mo? Baka naiya ako. Baka anong sabihin ko sa sarili ko. Pag nagtanong ako, baka mabarahin ko sarili ko. Baka masampal kayo ng sarili mo. Hindi ba sabi ko nga? Meron ganun, di ba? I slap my face. Sige, i-repeat ko nga yung favorite point ko na sinaulo ko nung bata pa ako. Sige nga, ano nga? Kung natatandaan mo pa? I love myself and I feel so grand. I go to the movies and hold my hand. I put my arms around my waist. And when I get fresh, I slap my face. Yan. Yan. Huwag niyong gagayahin yun. Tapos nilakasan niyo pa, nasa sinihan ka. Ay, bastos. Sarili mo na pag nag-iisa ka doon. Bastos sa sarili. Tama ba yun? Biglang may ambulance sa darating doon, dadalhin ka sa Mandaluyong. Ayan, sige. Yeah, balik na tayo sa hospital doon. In other words, yun nga, yung communication. So how does that work? I mean, you talk to yourself? Oh, like, okay. Let's say your thoughts. Tato, nakakabahan ka na naman. Bakit ka kakabahan? Actually, I talk to... Ako nga ginagawa ko ngayon eh. Ano naman itong pinagagagawa mo, gano'n. Pag medyo may nagpe-fail... Tara, punta tayo dyan. Pag hindi mo ba yung ginagawa ko, alam ko naman kasi na negative ang results. Negative ang thoughts ko doon. So, tinatanong ko sarili ko, pinagagagawa mo na ganito nag-negative yung results. Oo. Saan talaga? Saan mo kaya galing ito? Hindi ako nagagalit sa... Hindi ako nadi-disappoint. Hindi ako nadi-disappoint sa resulta. Natatawa nga ako. Sabi ko, ang pinagagagawa ko. Ano naman yun? Ba't nagkaganon yan? So, kasi mga iba, hindi ba, pag nag-fail, naiisip sila sa sarili nila. Naiisip, nasayang ang oras ko, gano'n. Nakakainis! Ganun pa. Nagigil. Ang tinuturo naman natin dito sa Kabalayan is, kung ano yung resulta, ikaw may kagagawan nun eh. So ako tinatanong ko sarili ko, ano naman yung iniisip-isip mo? Ano naman yung nasa damdamin mo at ganito naging resulta?
self-evaluation. Tama rin, ano? Kailangan mong gawin yun. Oo, hindi pwedeng... Kasi hindi kala mo tama-tama na ginagawa, paulit-ulit mong ginawa, di pa paulit-ulit ka nagpe-fail. Ano ba yan? So, ayan, ganyan. Although, Correct. huwag naman Very yung good. parang naglalakad ka pa, nagsasalita ka mag-isa. At malakas mo pa kinakausap yung sarili mo. May kapitbahay kaming ganun, lalo ko sumisigaw-sigaw. Ay, pala yung sumisigaw. Oo. Pero hindi. Drugs na yun. As a matter of fact, ako, sa tuwing umaga, kinakausap ko sarili ko eh. Hindi, part of my meditation. Part of my meditation. Ah, talaga? Oo. Kasi, unang-una, tatanungin ko sarili ko, ano naman ang gusto natin gawin ngayon? Kasi parang partner ko sarili ko eh. In other words, saan tayo pupunta? Naintindihan na namin. Kompleto ka na pala eh. Hindi kasi pwedeng... Wala ka ng ibang partner. Kaya nga, I love myself. Kaya, paano The mo way I sasabihin... am. There's nothing Paano mo to me. sasabihin yung I love myself kung hindi ka... doon sa... Hindi man lang kayo magkasundo. Kaya nga, ang karamihan nga sa atin, hindi natin kasundo ang sarili natin. Ito. Hindi natin gusto ang sarili natin. Hindi natin mahal ang sarili natin. Tinuwi mo mukha ng mga taong hindi nila mahal ang sarili nila. Oo. Mukhang bugnutin. Yung talagang nakakunot Wala silang makitang maganda. Kulubot ang mukha. Wala silang makitang maganda sa sarili nila. They're so unhappy with their lives. They're so unhappy with themselves. Wala silang makitang maganda sa sarili. So, Kailangan makinig nga kayo ng kamalayan. Mabago-bago naman yan. Pero pag nasa kamalayan ka, uy, galing ko ha. Gwapo ko ha. Ganon. Ang naman, galing-galing ko. Dapat ganon. Isa sa pinakamatinding naririnig ko sa kamalayan is, I'm deserving. Yun. Karapat-dapat. Karapat-dapat ako. Ano yun? Tama ba yun? Oo, karapat-dapat. Karapat-dapat. Sasabihin mo na, Hindi yung- bakit hindi? Hindi yung isa kang walang kwenta. O kaya yung parang, paano na ako? Kawawa naman I ako. Ayun. Kaya ako may success. Alam mo bakit successful ako? Because I deserve it. Oo. Ganon. Ako dati, ako talagang, nung teenager ako eh. I mean, I learned from this. Napahiya rin ako in a way. Kasi, sobra ako nun sa sa Overconfident. pagkaka-deserving. Birthday ko, punta ako sa tita ko. Tita, it's my birthday today. What's your gift for me? Ilan taong ka Parang- nito? 5? Hindi, teenager ako noon. Parang demanding ako na kailangan bigyan ako. Kasi deserve ko yung sobra ako sa pagkaano ko. Sumobra naman. Oo, yung parang bang, sabi ko, I'll borrow your car ha. Sabi ko ganyan. Kasi may date ako. Yung parang, bakit? May lakad ako. Hindi. Ako birthday ko eh. Pwede mo na ako. So in other words, ganun ako ka-demanding noon. Sobra ako talaga noon. Talaga. Doon ko na-realize, my God, sobra akong believe sa sarili ko. Pero in a way, na-tone down ko yun eh. Kasi parang noon talaga... Pero maayos din yun, ano? Ay, yung okay din yung believe sa sarili. Oo, Kahit hindi. paano. As a matter of fact, kailangan believe ka nga sa sarili mo. Pero pag sobra, yung medyo rin yun. Pag inlalagay mo lang sa lugar. Nagalagay sa lugar, oo. Huwag mo lang ini-impose ang will mo sa ibang tao. Huwag ka lang nakakainis to ba? Huwag mo lang para bang inuobligahan mo ko. Huwag kang mangganon. Eto, Sarili mo lang. Sabi ni Willie, Sir Tato, nangyari din po yan sa akin. Nang libre ako ng pizza sa office mate ko, tapos dila na sa table namin. Kinain namin, sabi ng office mate ko, Willie boy, bigatin ka, ang mahal ng in-order mo. Sabi ko, salamat, medyo kakaiba nga ito. Ang nangyari po, di po pala sa aming table yung pizza na yon. Sa kabilang table po pala, grupo ng mga babae na taga Fujitsu. Pinalitan na lang po ng manager doon po nagkakilala yung isa kong office mate sa grupo ng Girl Fujitsu. Di ba? Ayun ang maganda doon eh. Ba? Double program. Nakakain na ng masarap ng pizza. Nagka-girlfriend pa. Di ba? Ayun ang maganda. Ang galing nga. Yung pala dapat ang ginagawa natin dato, kumakain tayo ng pizza sa labas. Mali mo, may mga grupo. Pag after nito, kain tayong pizza. Yan, oo. Buraut ka ha? Hindi. Nagkaya ayo. Hindi ko ba sinabi kung mag-blow out? Ang ganon. Oo. Ba't pagkabot sa blowout, wala anong nag-aatrasan? Ano ba kayo? Ikaw na lang bukas mag-blow out yan sa amin si Albert kasi wala si Tato. Oo nga, wala akong bukas. Ayan, sige. Sagot ko yung mani. Hindi, yun na nga.
Again, yun nga, kailangan believe ka sa sarili mo. Kasi sino pa ba naman ang bibilib sa'yo kung mismo ikaw, hindi ka believe sa sarili mo eh. Walang magbibilib sa'yo. Ikaw pa lang, hindi ka nabilib eh. Oo. Hindi talaga magpo-project yun. Hindi nila Lahat ng mga pinaplano mo sa buhay mo, makukuha mo kung believe ka sa sarili mo. Kasi yun eh. Yun ang sekreto doon eh. Kasi alam mo, makukuha mo eh. Alam mo, magagawa mo eh. Dahil kaya mo eh. Oo, huwag mo nang intindihin yung sasabihin ng ibang yabang-yabang nito, napakataas ng tingin sa sarili. Oo. Di ba may mga ganon? Kaya yung ibang mga tao, Inggit ayoko, lang yan. nahihiya ako kasi baka sabihan ako ng ganon. Ay, ingit lang sana. So, dapat ganon pala. Ingit ka lang. Kaya ka. Hindi, na-insecure sa lang sa'yo yan. Nakakatawa nga katulad kanina, may interview ako eh. No? Yung nag-interview sa akin, bla 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 bla. Sandali lang. Apply ka na naman na bago mamaya niya, trabaho. Ganun. mamaya niya, siya na ini-interview ko. Tapos alam mo kung saan nauwi. Kamalayan. Wala, hindi ko mapigil eh. Oo nga, You ganun listen naman to yan. us, ganun, we talk about this, blah 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 blah. Actually, BCME. sa totoo lang, pag nalaman na nila kung ano yung kamalayan, talagang, ano yan, maganda yan ha. Paano yan? Saan Ganun eh. Hindi, kasi ano yun, bago ko nakilala, so parang may narinig ako na something that brought natulak ako to talk about kamalayan, change of belief. Kung ano yung nasa mind mo, nasa heart mo. Sabi yata niya, you should be positive. That's correct. Blah, 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 blah. Kamalayan. DCME 1530. Anyway. So, pahabol na lang bago tayo talaga Sige. magsara ng ating programa ngayong hapon na ito. Alam mo, kasi ito ang importanteng makita natin sa sarili natin. Pinag-uusapan na nga natin itong kung paano natin ma-project yung sarili natin na maganda. Ang tanong is, ano ba ang mga values mo? Ano ang importante sa buhay mo? Yun ang importanteng malaman mo eh. Kasi kung wala kang values na masasabi mong, eto ako eh. Eto importante sa akin to. Yun, ganyan. Paninindigan mo yan eh. Kung wala kang ganun, wala eh. Parang, ano ba yan? Ano ba talaga? Paano ba ang takbo ng buhay nito? Pero pag meron kang pinapakitang mga, yung nga ganyang klaseng mga ano tawag ito? Ano values sa Tagalog? Hindi ko ba? Tama, values. Hindi ko alam. yung pinagkakahalagahan mo. Yung Oh. ano mahalaga sa'yo. Yan. Yun ang importanteng malaman mo eh. Mahalaga. Kasi dyan ka ba, doon mo makikita ang magiging parang atmosphere ng conversation mo, kung saan tatakbo. Kasi yung mga pag-uusapan nyo, ano yung So makikita nila, okay ito ibang klaseng tao to. Ito palang mga gusto niya. So, yun. Very good. Very good. So, siguro marami pa tayong pag-uusap sa susunod sa pagbalik rito. Pagbalik So, rito. bago kami magpaalam, magpapaalam na ako. Oo. Pero si Albert Padan po. No? Thank you for keeping us company. And remember, huwag kayo mahiya. At maniwala kayo sa sarili. Okay. Hanggang bukas po. Alright. So, hindi masama magkaroon ng, Okay, sabi natin, kapalan natin ang mukha natin. Dapat lang nga talaga. Consciously, we should be aware of doing that. No? Kasi, kung minsan, doon tayo nagkukulang eh. Marami tayong opportunities na hindi natin nakuha o nawala dahil lang sa hiya. So, lalo na itong Kapaskuhan. Ang magandang pakita natin talaga sa buhay natin dito ngayon ay marunong tayong makitungo sa lahat ng taong makakahalubilo natin sa Paskong ito. Ito po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. At ako naman po si Joyce Molon. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa programang Kamalayan. Hanggang bukas pong muli. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na,
Bangon na Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Kaagapay ng sambayanang Pilipino, ang pamahalaan, mga ahensya nito, kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko, tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Can I convince you what you see is real? Who am I to blame